Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Lumaki ako sa poder ng aking mga magulang na hindi lang salat sa pera, kundi wala din silang pagmamahal o moralidad. Para sa kanila, ang anak ay dinala sa mundo, hindi para alagaan, kundi para pagsilbihan ang mga magulang nito. Nais nilang magkaroon ng napakaraming anak dahil kapag lumaki ang mga ito at nagtrabaho ay madami ang magbibigay sa kanila ng salapi. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay pagkatapos kong isilang ay hindi na ako muling nasundan. Ibinuntong nila sa akin ang kanilang pagkabigo na magkaroon pa ng anak. Isa daw akong sumpa sa kanila. Ang palagi nilang sinasabi sa akin ay, "Bilisan mo ngang lumaki para makapagtrabaho ka na, magkaroon ka man lang ng silbi kahit konti." Naiiritang wika ni nanay. Ang isa pa sa ikinasasama ng loob ko sa kanila ay sa tuwing kami ay kumakain. Palaging tira-tira ang ibinibigay nila sa akin dahil mas kailangan daw nila ng pagkain para maging malusog at magkaroon pa sila ng mga anak. Hanggang sa isang araw ay natupad ang hinihiling nila. Tuwang-tuwa nilang inanunsyo sa akin na nagdadalang tao na ang aking ina. Nangyari iyon noong kakatungtong ko pa lamang sa elementarya. Sa murang isip ko noon ay interesado akong malaman kung paano nabuntis ng biglaan ang aking ina. Pinagdududahan kong may ibang kinakalantari ang aking ina at ito ay ang kapitbahay naming lalaki na palaging pumupunta sa bahay sa tuwing wala ang aking ama. Sinasabi niya na nag-aayos daw ito ng mga sirang kable ng kuryente o kaya ng tubo, ngunit tila ba linggo-linggo na lamang ay may nasisira sa bahay namin na labis kong ikinapagtataka. At isa pa, si tatay nagtatrabaho naman sa konstruksyon at may alam naman siguro yon magkumpuni at mag-ayos ng mga sira sa aming munting tahanan. Sa palagay ko, hindi normal ang magkaroon ng sira sa isang bahay ng 1 o 2 beses kada linggo. Dahilan lang ito ni nanay upang hindi mabisto ang kanyang sikreto. Mas bata ng 6 na taon sa akin ang nakababata kong kapatid, pero lahat yata ng magagandang katangian ay nasa kanya na. Matalino at maganda siyang bata, kaya naisip ng aking mga magulang na magiging susi ito sa maginhawang buhay na inaasam nila at maaari pa itong makapag-asawa ng mayamang lalaki. Isa ito sa pinakapangarap nila sa kapatid ko. Ang makabingwit ng mayamang lalaki upang bumilis ang kanilang daan sa maginhawang pamumuhay. Hindi ko minsan maiwasang mag-isip na, ganito ba mag-isip ang mga magulang? Natural ba ang ganitong pananaw? Tama ba ang ganitong paraan ng pag-iisip? Nagpatuloy ang magandang trato ng aking mga magulang sa bunso kong kapatid. At di ba kadalasan ay napupunta sa bunso ang mga napaglumaang damit ng nakakatanda nilang kapatid, subalit hindi ganito ang lagay sa amin. Palaging mga galing sa ukay-ukay o tiyangge ang aking mga damit, samantalang mga galing sa mall ang para sa aming bunso. Salat man kami sa pera pero nagagawa nila ng paraan upang makabili ng magandang kagamitan para sa aking kapatid. Pinagsasaluhan din nilang tatlo ang mga masasarap na pagkain, samantalang ako, gaya pa rin ng dati, nagtitiis sa mga natitira nilang pagkain. Siyempre dahil dito, bumababa ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Kahit anong pagsusumikap kong mag-aral ng mabuti, ay palaging mababa ang nakukuha kong mga grado. At ang pagkakaroon ko ng negatibong aura ang naging dahilan kung bakit walang nais na makipagkaibigan sa akin. Palagi akong nag-iisa at ang tanging nagagawa ko na lamang upang maglibang ay ang pagguhit. Mahilig akong gumuhit ng mga sasakyang nakikita ko sa daan, mga damit na nais kong suotin at mga sapatos na tanging sa panaginip lang ako nagkakaroon. Sa pagguhit ko lang nararamdaman ang pagiging payapa at sa tingin ko ay mahusay ako dito. Sa ganitong paraan ay nakaramdam ako kahit paano ng pagiging espesyal. 1 taon pa lamang ang natatapos ko sa high school nang sinabi ng aking mga magulang na kailangan ko nang tumigil sa pag-aaral at magtrabaho na lamang. Nagsimula akong magtrabaho sa isang pagawaan ng tsinelas. Inatasan ako bilang tagagupit ng mga swelas
hanggang sa pakiramdam ko ay halos matunaw na ang aking utak at mga daliri. At matapos ang ilang buwan ay nagkaroon ako ng buwanang pagkakakitaan. At kasabay nito ay napagdesisyonan ng tatay ko na tumigil na sa pagtatrabaho at umasa na lamang sa akin. Ayon sa kanya, oras ko na daw para magbayad sa lahat ng mga ginastos nila sa pagpapalaki sa akin. Wala pa ako sa hustong gulang, 15 taong gulang pa lamang ako, ngunit ako na ang nagsusustento sa pamilya ko. Hindi kalakihan ang sweldo sa pabrika at kahit 10 oras ako magtrabaho kada araw ay maliit pa din ang kinikita ko. Bagamat wala nang natitira sa akin dahil halos ibinibigay ko na ang lahat ng sahod ko sa pamilya ko, ay nagrereklamo pa din sila dahil napakaliit daw ng binibigay ko. Ang lagi nilang ginagamit at pinamumukha sa akin ang salitang utang na loob. Wala akong magawa kundi sundin ang mga kagustuhan nila. Ibinigay ko sa kanila ang lahat at may araw na wala akong pamasahe kaya gumigising ako ng maaga para maglakad papunta sa trabaho. Nagdaan ang ilang mga taon at naging eksperto ako sa paggawa ng tsinelas. Natuklasan din ng aking amo ang talento ko sa sining, kaya hindi na ako ang gumugupit ng swelas kundi ako na ang inatasan na magdisenyo ng mga tsinelas. Tumaas man ang bahagya ang kinikita ko, ngunit wala pa din akong naiipon dahil bawat 5 ay hinihingi nila sa akin. Lahat ng salaping pinaghihirapan ko na halos 10 oras akong magtrabaho ay nakikita kong hindi nila pinapahalagahan ang bawat dugo at pawis na kinikita ko para lang may maibigay ako sa kanila. Sila ang nagpapakasasa sa maginhawang buhay, kaya minsan tuwing gabi hindi ko maiwasang mapaluha dahil sa buhay na nararanasan ko kapiling ang sarili kong pamilya. Nakatapos na ng sekundarya ang aking nakababatang kapatid at nagpasya siyang mag-aral ng kursong nursing sa kolehiyo. Dahil dito ay mas lalong humingi ng pera sa akin ang aking mga magulang. Mag-aaral bilang nurse ang kapatid mo at magtatrabaho siya sa ibang bansa. Kikita siya ng napakalaking pera. Magpasalamat ka na ngayon pa lamang sa kapatid mo dahil magkakaroon ka ng komportableng buhay dahil sa kanya sa hinaharap. Kaya sa ngayon, ikaw na muna ang magbayad ng matrikula ng kapatid mo at wag mo din siyang kakalimutan na bigyan ng baon araw-araw. Pautos na sinabi ng aking tatay. Anong magagawa ko nung mga oras na iyon? Kaya sumunod na lamang ako at naniwala sa kanila. Hindi ko mapigilan na manlumo at hindi ko na malayang may tumulong luha sa aking mga mata. Ito ba ang itinakda sa akin ng tadhana? Dahil sa akin iniasa pati ang pangmatrikula kaya wala pa rin akong naiipon. Hindi naman bibigat ang loob ko ng ganito kung mabait lamang ang kapatid ko, ngunit kagaya din siya ng mga magulang namin. Ni minsan ay hindi ko siya narinig na nagpasalamat sa akin. Basta-basta niyang kinukuha ang pera sa akin na animoy may ipinatago siya sa akin. Isa pa sa nagpapalungkot sa akin ay ang sa tuwing kami ay lumalabas ay lagi akong napagkakamala na nanay niya. Batid kong dahil ito sa kapaguran ko sa trabaho dahil mas tumatanda ang itsura ko at napapabayaan ko na ang sarili ko. Humingi ng pasensya ang nagsasabi ng ganon, ngunit tumatawa lang ng malakas ang kapatid ko. Hindi lang iyon basta isang biro para sa akin, kaya ako'y nasasaktan dito at hindi man lang iyon napuna ng kapatid ko. Ang labis na pagkatuon ko sa trabaho ay ang dahilan kung bakit ang mahigit na 20 anyos na kagaya ko ay napagkakamalang nasa 40 taong gulang na. Hindi ko hinayaan masira at mawala ng pag-asa na balang araw ay makakaraos din kami. Ito ang ginamit kong inspirasyon upang magpatuloy sa buhay at lalong magsumikap sa pagtatrabaho. Ilang beses din akong pinangaralan bilang pinakamahusay na empleyado sa kumpanya. At kahit ganito ako, hindi kagandahan, ay may isang lalaking nangahas na sungkitin ang aking puso. Siya ang anak ng amo ko at nakikita ko siya sa pabrika dahil madalas siyang bumibisita doon. Isang araw ay pasikreto niya akong niyaya na lumabas. Simula noon ay mas napalapit kami sa isa't isa.
Siya din ang kauna-unahang tao na naging ganon kabait sa akin, kaya ibinigay ko ang buong puso ko sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahuli kami ng kanyang ina na aking amo na magkahawak kamay sa loob ng bodega ng pabrika. Halata sa mukha niya na hindi siya nasiyahan sa nakita niya, kaya magalang niya akong inutusan na lumabas upang makapag-usap sila ng kanyang anak. Lumabas na ako ng bodega, ngunit medyo naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Galit na galit siyang nagsusumigaw at nagtatanong sa kanyang anak kung bakit sa dinami-dami ng babae sa mundo ay isang walang pinag-aralan na babae pa ang napili niyang maging kasintahan. Narinig ko din na sinabi niya na nananatili lang daw ako sa trabaho, hindi dahil sa gusto niya ako, kundi dahil sa mahusay ako sa trabaho at mas mababa daw ang sinasahod ko kumpara sa ibang mga empleyado. Hindi ko mailarawan at maipaliwanag ang kirot sa puso ko. Napakasakit na malaman na ganoon ang trato niya sa akin. Mula sa bahay, pati ba naman sa trabaho ay walang pinagkaiba. Sa loob ng mga ilang taon na pagsusumikap ko sa trabaho, ganito lang pala ang tingin niya sa akin. Biglang nabasag ang imahe ko sa kanya bilang isang napakabait na amo na handa kong pagsilbihan habang buhay. Nung marinig ko iyon, ang tanging nais kong gawin ay ang makaalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi pwedeng magpadalos-dalos dahil nag-aaral pa ang aking kapatid. Kinabukasan ay tumawag sa akin ang aking nobyo at mangyak-ngyak siyang nagmamakaawa na huwag naming tigilan ang aming relasyon. Mahal ko siya at mahal niya ako, kaya sinunod ko na lamang ang tibok ng aking puso at nagpatuloy kami sa pagkikita ng patago. Ilang araw ang lumipas, habang kumakain kami ng aking kasintahan ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking kapatid na babae. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko at sinabi ko naman ang totoo. Gustong-gusto niyang makita ang aking nobyo kaya inanyayahan ko siyang sumunod sa amin at samahan kaming kumain. Sa loob ng oras na kami ay kumakain ay naging napakabait ng aking kapatid sa aking kasintahan. Noong una ay nag-aalala ako sapagkat inaakala kong magiging isang maldita at bastos siyang bata para galitin ang nobyo ko. Kaya nagulat ako sa kakaibang kabaitang ipinapakita niya. Hanggang sa puntong medyo nailang na ako nung mga sumunod na oras dahil palagi akong binibiro ng aking kapatid at sinabing lagi daw kaming napagkakamala na magnanay. Sumasabay din sa pagtawa ang aking nobyo at bumili pa ito ng karagdagang alak. Nagdaan ang mga buwan at walang ibang sumagi sa isip ko kundi ang magtrabaho upang balang araw ay makapagpatayo at matupad ko ang sarili kong pangarap na negosyo ng tsinelas. Gusto kong gumawa ng sarili kong disenyo ng tsinelas at bala kong ibenta ito sa online at magkaroon ng maliit na pwesto sa Tiangge. Hindi naman ako tuluyang umalis sa kasalukuyang pinapasukan ko dahil kinakailangan ko ng pera upang makapagsimula. Habang nagtatrabaho ako, ay nag-aaral ako at kumalap ng mga impormasyon na makakatulong sa pagbubukas ko ng negosyo. Sa wakas, gamit ang aking plano, ay magsisimula na akong mag-ipon. At para maisakatuparan ito ay kailangan ko ding bawasan ang ibinibigay ko sa aking pamilya para naman pagtuunan ang pag-abot ko sa sarili kong pangarap. Noong araw na binala kong sabihin ito sa aking pamilya, ay bigla akong nakatanggap ng isang masamang balita. Isa sa mga katrabaho ko ang nagsabi sa akin na nakita niya daw ang aking nobyo at ang kapatid ko na naghahalikan sa isang kapihan na malapit sa pabrika. Hindi ako naniwala noong una dahil inisip ko na baka na malikmata lamang siya, ngunit ayon sa kanya ay hindi lang isang beses iyon nangyari. At siguradong sigurado siya sa nakita niya. Kilalang kilala niya ang anak ng amo namin at maging ang aking kapatid dahil ipinakilala ko sa kanya ito noon. Labis akong nasaktan, labis ang pighati ng aking puso na gusto kong dukutin ito at alisin sa aking katawan para mawala ang sakit na aking nararamdaman. Labis akong nagagalit sa aking kapatid, kinamumuhian ko siya. Sa lahat ng mga naitulong ko sa kanya ay panluloko ang isusukli niya sa akin.
Pinili kong magsakripisyo para sa mga magulang ko at sa kanya. Pinili kong hindi paglaanan ang sarili ko kahit ako ang kumikita ng pera. Ni hindi ako makabili ng sarili kong mga damit dahil mas inuuna ko ang mga pangbayad sa pag-aaral niya. At mga ilang beses na pagkalam ng sikmura ang tiniis ko para lang may maibigay akong perang pangkain niya. Mga hayop, mga walang pakundangan, labis na kalabisan ang hindi patas na pagtrato nila sa akin. Ni hindi ko naramdaman na pamilya ko sila, ni pagmamahal, ni pagmamalasakit ay wala. Doon ko na napagtanto na hindi lang dapat ang kapatid kong babae ang sisihin ko dahil ang pagtataksil ay hindi lang iyon ginagawa ng isang tao, kundi dalawa. Hindi magtatagumpay ang pangaakit ng kapatid ko sa aking nobyo kung hindi siya pumayag. Biglang may kung anong pumitik sa aking isip. Sa puntong iyon, parang biglang naputol ang tali na nakapulupot sa leeg ko. Ang makapal na hamog na nakabalot sa buhay ko ay unti-unti nang naglalaho. Napagtanto ko na walang kahit na sino ang nagmamahal at nagpapahalaga sa kagaya ko at wala na akong iba pang pagkakatiwalaan. Wala akong ibang masasandalan, wala akong kakampi at ang tanging kakampi ko lamang ay ang aking sarili. Sa buong buhay ko, walang ibang ginawa sa akin ang mga taong nasa paligid ko, mga magulang ko, kapatid ko, amo ko at ang nobyo ko, kundi ang hilahin nila ang lubid na nakapulupot sa aking leeg na pababa at abusuhin ang pagkatao ko. Doon lamang ako nagkalakas ng loob na putulin ang anumang ugnayan na meron ako sa kanilang lahat. Napuno na ako. Pagod na akong magpakamanhid sa mga pananakit nila sa akin. Pagod na ako. At ang tanging kailangan kong gawin ay mabuhay hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili ko. Panahon na para unahin ko ang sarili ko na dapat noon ko pa sinimulan. Palihim kong sinundan ang aking dating nobyo at ang kapatid ko habang sila ay nasa isang cafe na naghahalikan at ipinadala ko ang litrato sa aking amo na ina ng dati kong kasintahan. Nakalakip sa litrato ang mensaheng palihim pa rin kaming nagkikita ng anak niya kahit na pinagbawalan niya ang anak niya noon at pati ang kapatid kong babae ay pinatulan niya at nakasulat din ang pagbibitiw ko sa trabaho. Nagpadala din ako ng parehong litrato at mensahe sa aking mga magulang at ipinaalam ko sa kanila na ititigil ko na ang pagbibigay ng sustento sa kanila at wala na silang kahit 5 na makukuha sa akin. Ako'y magpapakalayo at hindi na ako muling magpapakita sa kanila. Nagpalit na ako ng aking numero at ganoon pa din ang aking email address. Alam nila ang aking email address kaya mangilang beses silang nagpapadala ng mensahe sa akin, ngunit ni isa dito ay hindi ako tumugon. Pero dahil sa pagpapadala nila ng mensahe, ay nalaman ko kung ano na ang nangyayari sa buhay nila. Galit na galit ang aking dating amo at naghiwalay na ang aking dating kasintahan at ang bunso namin. Dahil hindi na ako nagpapadala ng pera sa kanila, ay wala nang nagawa ang aking bunsong kapatid, kundi ang huminto sa pag-aaral. Nararapat lang iyon sa kanya para maranasan niya ang hirap kung paano ako kumayod ng pera. Sa palagay ko ay napagtanto na ng aking mga magulang na ako lang ang tanging mapagkukunan nila ng pera, kaya biglang naging mabait ang tono ng mga mensahe nila sa akin sa email. Dinaig pa nila ang napilayan sa aking paglisan. Ngayon, patay na ang dati kong pagkatao. Hindi na ako muling magpapadala sa mga panguuto nila sa akin. Nabuhay ang panibagong pagkatao ko na hindi na muling magpapaabuso at magpapagamit sa iba. Maraming taon ang aking tiniis mula sa mga madilim at bangungot na pinaranas nila sa akin. Ako, totoong nasa malayong probinsya ako. Isang lugar na parang paraiso sapagkat malapit lang ako sa dagat at bundok. Nakakuha din ako ng magandang trabaho bilang taga-disenyo ng mga pambatang kasuotan. Naging mabait sa akin ang mga tao kahit na kailan lang nila ako nakilala. Hindi ko sila mga kadugo pero tinuring nila ako bilang isang tao.
Nakaipon din ako at laking pasasalamat ko dahil tinulungan ako ng aking amo at naging kasosyo ko. Ang dating pangarap ko lang noon na negosyong tsinelas ay sa wakas natupad ko na itong maitayo. Kung darating ang panahon na magkakaroon ako ng sarili kong pamilya, gagawin ko ang lahat para matustusan ang lahat ng pangangailangan nila kahit ikamatay ko pa. Hindi ko tutularan ang mga magulang kong iniasa ang pangkabuhayan sa anak. Hindi ko din gagamitin ang salitang utang na loob para lang piliting magbigay ang aking mga magiging anak sa hinaharap. Hindi ko tutularan ang mga paraan at konsepto ng aking mga magulang hingil sa mga anak at pamilya. Bagkus, bubuhusan ko sila ng pagmamahal at walang sawang pag-aaruga. Hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon ay sarili ko muna ang kasalukuyan kong pinagtutuunan ng pansin. Nakatira lamang ako sa isang maliit na bahay pero para sa akin, isa itong palasyo dahil sa wakas may lugar akong matatawag na tahanan na sa buong buhay ko ay hindi ko naranasan. Nakamit ko na ang kalayaang matagal ko nang inaasam-asam. Wala nang mga abuso, mangmamaliit at mananakit sa akin. Hindi na din ako obligadong tumulong sa mga taong hindi marunong magpasalamat at magpahalaga. Sa wakas, natagpuan ko na ang sarili kong paraiso at ang tunay na kapayapaan. Pangalawang video. Hindi naging maginhawa ang buhay namin. Literal na isang kahig, isang tuka ang pamilya namin sa Cebu. Mataas ang naging pag-asa nila, inay at itay sa akin dahil palagi akong nangunguna sa aking eskwelahan. Sa aming baryo, wala pang kahit ni isa ang nakatungtong sa kolehiyo, pero laking pasasalamat ko dahil sa sipag at tiyaga na inilaan ko at suporta ng aking mga magulang. Nakatanggap ako ng scholarship sa isang universidad sa lungsod. Ang tuwang nararamdaman ko ay daig pa ang taong nanalo sa loto. Dahil ito ang magbibigay daan upang ako ang maging kauna-unahan na makakapag-aral sa kolehiyo sa aming baryo. Nakatanggap man ako ng scholarship, ngunit hindi ito nangangahulugang lahat ay libre. Kailangan ko pa din kumita ng pera dahil yung mga pangangailangan ko tulad ng makakain, pambili ng notebook at matitirhan upang maituloy kong matapos ang aking kurso. Mahirap man, pero ang lahat ng ito ay magbubunga din. Kaya naniniwala ako sa kasabihang, kung may tiyaga, may nilaga. Naghanap ako ng perang pangtustus ko bilang isang service crew. Pero dahil maliit ang kita, naghanap pa ako ng iba. Nakakita ako ng trabaho bilang isang ESL tutor. Nababagay iyon sa akin dahil marunong naman ako sa wikang Ingles at mataas ang kinikita ko dito kumpara sa ibang trabaho. Kahit part-time ako, mas okay na rin dahil hawak ko din ang oras ko at nababalanse ko ang oras ko sa trabaho at pag-aaral. Di tulad noong service crew ako, ang katawan ko palaging pagod. Minsan nakakatulugan ko ang mga takdang aralin ko at inaantok pa sa klase. Mabait din ang manager namin, kaya madali akong nakapag-adjust sa ESL Learning Center. Ang learning center na napasukan ko ay ang mga batang galing sa bansang Korea at China. Nakakaaliw minsan dahil may natutunan akong mga impormasyon tungkol sa kanilang kultura. Hindi ko itatanggi na minsan ako ay nangarap na balang araw ako ay bibisita sa mga bansang iyon upang masilayan mismo ito ng aking mga mata. Doon ko rin nakilala ang isang lalaking Koreano na kasalukuyang nasa bansa natin upang mag-aral ng Ingles ng isang taon. Nakatapos na siya ng kolehiyo at nais niyang matuto magsalita ng Ingles nang sa ganon ay makahanap siya ng magandang trabaho pabalik niya sa kanyang bansa. Nagkapalagayan ang aming loob at niyaya niya akong makipag-date. Nagpunta kami sa isang sobrang mamahaling steakhouse kung saan nakakain ako ng steak gamit ang tinidor at kutsilyo. Isang bagay na napapanood ko lang sa telebisyon. Dinala din niya ako sa Boracay, isa sa mga lugar na pinapangarap ko lang dati na mapuntahan. Nanatili kami sa isang magarbong resort malapit sa dalampasigan habang inaabangan ang mala-pink at orange na cotton candy na kulay ng ulap sa paglubog ng araw. Hindi ko akalain na parang pulbos ang buhangin din nito at sobrang puti. Di hamak na mas maganda ang dagat sa personal kaysa sa mga litratong nakikita ko.
Nabusog ang aking mga mata at itinanim sa aking utak ang napakagandang lugar ng Boracay. Ang kanyang pag-aasikaso, pag-aalaga at pagtrato na iyon ay naramdaman kong kahit papano na para akong isang prinsesa. Kung kaya napamahal ako sa kanya at palagi din niyang pinapaalala sa akin na mahal din niya ako. Aaminin kong siya ang kauna-unahan kong naging karelasyon. At dahil sa kanyang mga kilos, hindi mahirap sa akin na hindi tumibok ng napakabilis ang aking puso. Kasalukuyan siyang naninirahan mag-isa noon sa isang studio condo sa Cebu at gusto niyang tumira ako kasama siya. Noong una ay nag-aalangan ako kaya bumibisi-bisita lamang ako doon pero kalaunan ay nakisama na ako sa kanya. Napakabilis ng oras at ganun din kabilis na naging magulo ang lahat noong nalaman kong ako'y nagdadalang tao. Natuklasan kong na-delay ako ng 1 buwan pero hindi ko ito pinansin dahil akala ko ay dala lang ng pagod sa pagtatrabaho at pag-aaral. Ngunit nagsimula na akong kutuban ng hindi maganda noong magdadalawang buwan na akong hindi dinadatnan. Agad akong bumili ng pregnancy test sa butika at nung isinagawa ko na ang pagsusuri ay may lumabas na 2 linya na nagsasabing positibo ang pagbubuntis ko. Takot na takot ako noon at nung ipinagtapat ko iyon sa kanya at ramdam kong nagulat at kinakabahan sa balitang hatid ko sa kanya. Kahit na siya ay nabigla ay nagawa pa din niyang ngumiti sa akin at sinabi na handa daw siyang panagutan at akuin ang responsibilidad niya bilang ama ng aming magiging anak. Dahil sa mga salitang binitawan niya, naging panatag ang aking loob at kinabukasan ay sinamahan niya akong bumisita sa doktor upang kumpirmahin ang pagdadalang tao ko. Pagkatapos ay bumili kami ng mga damit pambata at maging ng aking gatas na kailangan kong inumin na makakatulong sa aking pagbubuntis. Pagkaraan ng 1 buwan ay ipinaalam niya sa akin na magkakaroon daw siya ng interview para sa isang trabaho sa Korea at kinakailangan niyang lumipad pabalik sa bansa nila dahil matagal daw niyang inaasam ang trabahong iyon. Babalik naman daw siya pagkatapos ng 2 linggo at pagkabalik daw niya ay agad naming aasikasuhin ang mga dokumento para sa aming kasal nang sa ganon ay makasama na daw niya ako sa Korea. Hindi ko mapigilang makaramdam ng galak nung mga oras na iyon. Naisip ko na napakaswerte ko at nakatagpo ako ng lalaking tulad niya. Naisip ko na hindi lang iyon basta makakabuti para sa aming magiging anak ko, kundi magiging isang pagkakataon din iyon para sa akin na makahanap ng magandang trabaho upang matulungan ang aking pamilya. Bago siya lumisan ay ibinigay niya sa akin ang numerong maaari kong tawagan habang siya ay naroroon sa kanilang bansa. Pero natuklasan kong inabandona na niya kami. Ang huling pag-uusap namin ay nung nasa paliparan siya. Pagkatapos noon, hindi na ako nakatanggap ng text o tawag mula sa kanya. Noong una ay sobra akong nag-aalala na baka napano o may hindi na magandang nangyari sa kanya. Pero sa paglipas ng panahon ay mas naramdaman ko na iniwanan na niya kaming mag-ina. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Daig pa ng mainit na siling labuyo at anghang ang mga salitang binitawan sa akin ng aking mga magulang. Napagtanto ko din na kakaunti lang pala ang kaalaman ko tungkol sa kanya. Habang ako'y nakabaluktot sa higaan, unti-unting pumapatak ang aking mga luha dahil isa akong dakilang hunghang na nagpadala sa isang taong katulad niya. Hindi ako nag-ingat, hindi ako nag-isip. Masyado akong mabilis na nagtiwala sa kanya, ni hindi ko din alam kung saan eskwelahan siya nagtapos at kung anong pangalan ng kanyang mga magulang. Wala rin akong ideya kung saan lupalop sa Korea siya nakatira. Tanging litrato at pangalan niya lang ang pinanghahawakan ko. Labis akong nadismaya sa sarili ko. Hindi lang sarili ko ang binigo ko, pati na rin ang mga magulang ko. Kahit mahirap kami, lumaki naman kaming buo ang pamilya, kaya hinikayat ako ng aking mga magulang na alamin pa ang iba pang impormasyon tungkol sa aking nobyong Koreano. Sinubukan ko din tanungin ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ko na nagpakilala sa akin sa lalaki. Pero tumanggi silang magbigay ng kahit anong impormasyon tungkol dito. Pero sa tingin ko ginawa lang nila iyon upang pagtakpan ang Koreanong iyon. Kumonsulta din sa barangay ang aking mga magulang
At dahil mataas ang posisyon ng kapatid ng kapitan sa lugar, ay sinabi nito na maaari daw kaming tulungan na magsampa ng kaso sa kumpanya kung hindi nito ibibigay ang impormasyon kung saan maaaring kontakin ang banyaga. Kasama ng kapitan ng barangay at 2 pulis ay nagtungo kami sa gusali na pinagtuturuan ko at dahil na rin sa takot nila, dito ay agad nilang ibinigay ang pangalan at numero ng magulang ng Koreano. Dali-dali ko itong tinawagan at maswerte naman itong sumagot. Kaya lang ay nahirapan kaming intindihin ang isa't isa dahil hindi ito marunong magsalita ng Ingles at ako naman ay walang alam sa lengguaheng Korean. Akala niya siguro ay ako isang manloloko kaya mangilang beses niya akong binabaan ng telepono pero siguro ay naisip niya na may mahalaga akong sasabihin dahil paulit-ulit ko siyang tinatawagan. Sa tingin ko, tanging pangalan lang ng anak niya at ang salitang baby ang naintindihan niya. Iwinika ko din ang aking pangalan at mariing binigkas ang mga salitang, "Please call me" at Philippines. Okay, matipid niyang sagot bago matapos ang aming pag-uusap. Nung sumunod na araw ay nakatanggap ako ng isang tawag. Kahit papano ay medyo marunong itong mag-Ingles kaya mas naiintindihan ko ito. Ayon sa pagpapakilala niya ay siya daw ang nakatatandang kapatid na babae ng Koreanong ama ng anak ko. Tinanong niya ang pakay ko at detalyado ko namang ikinuwento ang buong pangyayari. Matapos niyang makinig at magtanong ng halos 1 oras ay nabanggit niya na mag-download ako ng messaging app na mula sa kanilang bansa. Dahil medyo nahihirapan siyang magsalita ng Ingles at mas komportable daw siyang magsulat o text upang mas lalo kaming magkaintindihan. Nag-download ako ng app na tinutukoy niya at magmula noon ay nagkaroon na kami ng ugnayan sa isa't isa. Ayon sa kanya, noon pa daw ay sakit na ng ulo ng pamilya ang kapatid niyang iyon. Sa katunayan ay hindi daw totoo na nakapagtapos ng kolehiyo dahil paulit-ulit daw itong bumabagsak. Ipinadala daw ito sa Pilipinas ng nanay nila para matuto ng Ingles nang sa ganon ay magamit niya ito upang sumubok ding pumasok sa isang universidad sa Korea. Iyon na daw ang huling pagkakataon na ibinigay ng nanay nila dahil kung hindi daw ito titino ay magpapasya na itong putulin ang kahit anong ugnayan sa kapatid niya. Pero ngayon ay muli na naman daw itong gumawa ng problema at sa tuwing nasasangkot daw ito sa gulo ay palagi daw itong tumatakas sa responsibilidad. Inalam ng ate niya kung ilang buwan na ang dinadala ko at sinabi kong 7 buwan na nung mga panahon na iyon. Tinanong niya kung magkano ang halagang gagastusin para sa aking panganganak at pagpapatingin sa doktor. Nahihiyaman akong sabihin, ngunit kailangan ko ng pera, pampaanak, kaya sinabi ko yung halaga at binigyan niya ako na may kasamang dagdag. Bukod doon ay pinayuhan niya akong pansamantalang tumigil muna sa pagtatrabaho upang pagtuunan ko ng pansin ang pagbubuntis ko. Anumang oras daw ay maaari ko siyang kausapin lalo na sa panahong kailangan ko ng tulong. Naisip ko nung mga panahon na iyon, hindi ako pinabayaan ng Panginoon at binigyan niya ako ng bagong pag-asa. Labis akong nagpapasalamat sa ate niya at nanay niya sa pagtulong nila sa akin. Humingi din siya ng paumanhin sa ginawa sa akin ng kanyang kapatid. Pinangako din niya na sa oras na isilang ko ang sanggol ay agad silang pupunta sa Pilipinas kasama ang kanyang nanay upang madalaw kami ng magiging anak ko at hindi naman nila binigo ang kanilang pangako. Kitang-kita sa kanilang muka ang pagkabigla at hindi pagkapaniwala sa itsura ng aming tinitirhan dahil bakas na bakas sa bawat sulok ng bahay namin ang kahirapan. Sira-sira ang pader, tagpi-tagping yero ang mga bubong, may mga timbading nagkalat sa sahig na puno ng tubig ulan at bawat parte ng bahay ay parang nagsusumigaw na salat kami sa buhay. At napansin kong naging maingat sila sa kanilang pagsasalita at pagkilos upang maipakita ang respeto nila sa amin. May bitbit din silang mga bagay na magagamit ng aking anak. Habang karga nila ang anak ko ay masasabi kong dalisay ang pagmamahal na meron sila sa bata. May mga luha pa ngang tumulo sa kanilang mga mata habang yakap nila ang anak ko. Hindi ko rin napigilan na mapatangi sa nasaksihan ko. Hinipo ng mainit nilang yakap at pagtanggap ang lahat ng sama ng loob at galit na natanim ko sa aking sarili bunga ng aking mga hindi magagandang karanasan. Nanatili sila sa bansa ng 2 linggo
at halos araw-araw silang dumadalaw sa bahay dahil hindi pa ako makakilos ng maayos dulot ng panganganak. Sa bawat araw ng Pinoy kanilang Cafe pagbisita Story. ay may dala-dala silang mga kagamitan para sa bahay at mga gamit para sa aking anak. Tinanggihan ko ang mga bagay na binigay nila na hindi naman para sa aking anak. Ipinaliwanag ko na ayaw kong isipin nila na pinagsasamantalahan ko sila at nabatid naman nila ang nais ko at hindi nila ako pinilit. Nung araw na magpapaalam na sila sa amin, ay sinopresa nila kami. Nirentahan nila ang isang bahay kung saan maaari kaming lumipat ng anak ko at ng mga magulang ko. Hindi ito kalakihan pero napakalinis at komportable nito para sa amin. At di hamak na mas ligtas ang aking anak dito kumpara sa barong-barong naming bahay. Sinabi nila na huwag ko daw iyon tanggihan para na rin maging panatag sila na ligtas ang anak ko. Hindi ko na daw kailangan problemahin ang pambayad sa renta nito. At habang hindi pa ako nakakapagtrabaho ay sila muna ang pansamantalang sasalo ng bayarin ng kuryente at tubig. Bukod doon ay buwan-buwan daw silang magpapadala para sa pangangailangan ng anak ko gaya ng damit, gatas, bitamina at para sa pagpapakonsulta sa ospital kung kinakailangan. Dahil meron pa akong 2 taon upang makatapos ng pag-aaral, pinayuhan nila akong ipagpatuloy ito. Handa silang magbigay ng tulong pinansyal sa aking pag-aaral nang sa ganon ako ay makatapos ng kolehiyo. Huwag ko din daw hayaan na tumigil na mangarap dahil lang sa nangyari. Naway maging inspirasyon ko ang aking anak upang makamit ang tagumpay. Nangako naman akong tutuparin ko iyon at hindi ko muling bibiguin ang aking sarili. Tungkol naman sa ama ng anak ko, bago daw sila lumipad sa bansa, ay muli nilang kinausap ng masinsinan ang lalaki na panagutan at pakasalan ako. Pero tumanggi daw ito kaya magmula noon ay wala na daw silang ugnayan sa kanya. Hindi na daw gagastos ng pera ang nanay ng Koreano para sa anak niya at sa halip ay itutuon na lang niya ang atensyon niya sa apo niya. Nagbabala din sila na maaari daw akong kontakin ng Koreanong iyon dahil ako daw ay may komunikasyon sa nanay niya sa tuwing kailangan niya ng pera. Huwag ko daw itong pansinin at mamuhay na lamang daw ako ng tahimik. Lubos ko naman silang naunawaan kaya sumang-ayon ako sa kanila. Hinding-hindi na ako muling magtitiwala sa isang lalaki, lalong-lalo na sa katulad niya. Natutunan ko sa karanasang ito na dapat nating kilalanin ng maigi ang taong karelasyon natin, mapa Pilipino o banyaga man. Huwag din padala sa bugso ng damdamin dahil sa huli, ang mga babae na tulad ko lagi ang talo at agrabyado. Ilang taon na din ang lumipas magmula ang pangyayaring iyon. Nakatapos ako ng Business Administration at kasalukuyang nagtatrabaho sa ahensya ng gobyerno. At ngayon ay nasa elementarya na ang aking anak. Kahit na kahawig niya ang kanyang ama, malusog at magalang na bata ang anak ko kaya kinagigiliwan siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Bukod sa Ingles, nag-aaral din siya ng ibang lengguwahe tulad ng Chinese at Korean. Ako'y nag-aral din ng lengguwahe ng Korea nang sa ganon ay mas makausap ko ng malinaw at maayos ang lola ng anak ko. Hanggang ngayon, hindi naputol ang aming komunikasyon ng ate at nanay nung dati kong nobyo at kung minsan ay tinuturuan din ni ate ang kanyang pamangkin ng Korean. Bata pa lang ang anak ko pero pangarap na nitong magtrabaho na may kinalaman sa ugnayan ng bansang Pilipinas at Korea. Ang kanyang lola at tiyahin kasama ng kanyang pamilya ay bumibisita sa amin kahit 1 beses kada taon. Maraming beses na din kaming nagbakasyon ng magkasama sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tinatawag ko siyang Siomoni o biyanan sa wikang Tagalog. At sa katunayan ay pinag-iisipan niya na permanenteng tumira dito sa bansa dahil medyo matanda na daw siya at palagi daw nananakit ang kanyang mga kasukasuhan sa tuwing taglamig sa kanilang bansa. Gustong-gusto niya ang mainit na temperatura ng Pilipinas. Kung ano man ang kanyang mapagpasyahan, ay nakabili ako ng bahay at lupa na maaari naming tirhan kasama ni Siomoni kung sakaling magpasya siyang manirahan sa bansa. Hindi man ako pinalad sa tatay ng anak ko at wala mang tatay ang anak ko. Pero napalitan at napalibutan naman kami ng pagmamahal at suporta na ibinigay ng aking mga magulang, ate at Siomoni. Pangatlong video. Ako ang halos breadwinner sa aming pamilya
Upang masuportahan ang aming malaking pamilya ay kinailangan kong humanap ng trabaho at nakapasok ako bilang serbidora sa isang Japanese-Filipino style restaurant. Kamakailan lang tumungtong sa 20 ang aking edad, pero dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho ay mas tumanda ang pakiramdam ko. Sa parehong restaurant ko nakilala ang aking napangasawa dahil siya ang may-ari nito. Mas matanda siya sa akin ng doble sa edad ko. Madalas nga ay napagkakamalan kaming magtatay, ngunit napakabait niya sa akin sa kabila ng lahat ng pagkakamaling nagagawa ko sa trabaho. Tulad ng nakakabasag ako ng plato, pero hindi siya nagagalit at sinasabing okay lang iyon habang tinutulungan akong maglinis. Subalit, nung minsang nakabasag naman ang katrabaho ko, ay ikinaltas nito ang nabasag na plato sa kanyang sweldo. Hindi lang iyan, palagi din niya akong pinupuri at sinasabihang maganda ang aking muka at pangangatawan. Hindi ko maikakaila na kinikilig ako sa tuwing sinasabi niya ang mga bagay na iyon dahil para sa akin ay nakukuha ko ang kanyang atensyon. Binibigyan din niya ako ng dagdag na pera para sa pagiging masipag ko daw sa trabaho. At ni minsan ay hindi ko siya nakita na ginawa niya iyon sa iba kong kasamahan sa trabaho na kung tutuusin ay mas masipag kaysa sa akin. Imbes na makaramdam ako ng kakaiba tungkol dito, ay hindi magkumayaw sa tuwa ang puso ko. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko. Gustong-gusto ko na kinatutuwa ako ng ibang tao na para bang magaan ang loob nila sa akin. Batid kong mukha akong katatawanan sa ibang tao at binabalaan nila akong mag-ingat na huwag masyadong maging malapit sa may-ari ng restaurant. Batay sa mga sabi-sabi, nakasanayan na daw na tratuhin ng may-ari ang mga batang empleyado nito na mas espesyal kaysa sa iba. Hindi ko na lamang pinansin ang sinasabi ng iba dahil alam kong pinagseselosan lang nila ako dahil mas malapit sa akin ang may-ari ng pinagtatrabahuhan namin. Hanggang sa pagkaraan ng ilang linggo ay nagpakita siya ng interes sa akin. Pinapadalhan niya ako ng mga mensahe sa tuwing pagkatapos ng oras ng aking trabaho. Madalas ay tinatanong niya kung nakarating na ako ng ligtas sa bahay o kung kumain na ba ako o di kaya'y kung may balak daw ba akong paunlakan ang kanyang imbitasyon. Sa wakas ay dumating ang pagkakataon na niyaya niya akong kumain sa labas sa isang bagong Japanese restaurant. Sinabi niya na gusto niya matikman ang mga pagkain na inihahanda doon upang magkaroon siya ng ideya sa kanyang negosyo. Let's mix business with pleasure, tugon niyang nakangiti sa akin. Nung gabi na iyon, para akong nasa langit. Nanluwa ang aking mga mata nung makita ko ang mga presyo ng bawat putahe. Pinapalibutan ng mga nakaupong customer ang isang malaking lutuan kung saan doon aktwal na nagluluto ng mga putahe nila sa menu at kita mo din kung paano nila inihahanda ang mga sashimi at sushi ng restaurant. May pagkakataon din inaaliw ng chef ang kanilang mga customer habang kumakain sa pamamagitan ng paggawa ng mga tricks habang nagluluto gamit ang mga kasangkapang pangkusina. May mga naglalagablab na apoy, inihahagi sa ere ang mga ginisang pagkain at nasasalo ito. Ilang beses din akong sinalina ng boss ko ng sake sa napakaliit na basong pang isang lagukan lang. Kaya naman hindi ko namamalayan napaparami na pala ang impluwensya ng alak sa aking katawan. Bukod sa nag-enjoy ako sa mga pagkain kinain namin nung hapunan, lumipat pa kami sa isang bar at uminom ng alak. Dito na nagsimula na lumakbay ang kanyang mga kamay sa aking katawan. Para akong nagayuma sa salitang lumalabas sa kanyang bibig at hindi ako makawala sa sumpang kanyang ibinigay sa akin. Lahat ng mga sinabi niya ay malugod kong sinasang-ayunan nung mga sandaling iyon. Hindi ko alam, siguro dala na rin ng impluwensya ng alkohol at buong katawan ko ay nakaramdam ng init. Hanggang sa medyo maulap na ang aking pag-iisip at medyo paika-ika ng maglakad dala ng kalasingan. Maya-maya pa namalayan kong kami ay nasa isang kwarto at ang kanyang bibig ay nagsimulang dumampi sa aking mukha, leeg at katawan. Naramdaman ko ding tinatanggal niya ang saplot ko habang nakahiga ako sa kama at nakatingin sa ilaw sa kisame.
Isinuko ko sa kanya ang purong pagkababae ko at sa tingin ko, mahal na mahal ko na siya. Ang buong akala ko nung mga oras na iyon, pakiramdam ko ay nakuha ko na ang puso niya. Hindi ko alam na isa lamang itong malaking kalokohan at sinamantala niya ang pagka-inosente at kamangmangan ko noon. Magmula noon, itrinato niya ako bilang isang prinsesa. Sinabi pa niyang tumigil na ako sa pagtatrabaho at manatili na lamang sa bahay niya kasama siya. Ibinigay din niya sa akin ang kanyang ATM card at bilhin ko daw ang lahat ng aking kailangan. Kinumbinsi din niya akong mag-aral magmaneho nang sa ganon ay maibili daw niya ako ng sasakyan. Sa aking palagay, ang lahat ng ginagawa niya ay nagpapatunay na mahal niya ako. Ngunit hindi naging madali lalo na't natuklasan kong siya ay isang babaero. Bagamat may katangian siyang napakabait sa tuwing magkasama kami, halos kabaliktaran naman kapag siya ay umaalis ng tahanan namin. Hindi niya kailanman sinasagot ang aking mga mensahe o tawag kapag umaalis siya. Isang araw, nakaranas ako ng lubhang pananakit ng aking sikmura at dahil hindi ko siya makontak ay agad akong nagtungo sa ospital. Nung medyo maayos na ang aking pakiramdam, ay agad akong nagtungo sa restaurant at doon ko nasaksihan na may isa siyang nilalanding babae na empleyado din niya. Nakapatong ang kanyang kamay sa balikat ng babae at masaya silang nagtatawanan. Umuusok ako sa galit at agad ko silang sinugod na dalawa. Singbilis pa sa kidlat ang pag-alis niya ng kanyang kamay at lumayo ng kaunti sa dalaga. Dahil tanging kamay lang niya ang nakaakbay ay hindi ko mapatunayan na naglalandian nga talaga silang dalawa. Dinahilan niya na ginagawa niya lang iyon bilang pakikisama sa mga empleyado at masyado lang daw akong malisyoso. Nagawa kong makuha ang numero ng telepono ng babae sa manager ng restaurant. Tinawagan ko siya para kumpirmahin ang kutob ko at gaya ng inaasahan noong una ay itinanggi niya ito. Pagkatapos ko siyang takutin na isusumbong ko siya sa mga magulang niya, doon na siya nagsimulang umiyak na nagmamakaawa na ititigil na niya ang pakikipagrelasyon sa amo niya na kinakasama ko. Aalis na din daw siya sa trabaho at nangakong hindi na manggugulo pa. Kinompronta ko din ang kinakasama ko na dating amo ko sa restaurant at humingi din ito ng tawad sa akin. Sinigurado niya din sa akin na iyon na ang una at huling pagkakataon na lolokohin niya ako. Bilang bahagi ng pagsuyo niya sa akin, ay niregaluhan niya ako ng isang mamahaling kwintas. Nakita ko naman na seryoso siya at nagsisisi kaya napagdesisyonan kong patawarin siya. Sa kasamaang palad ay nangyaring muli iyon hanggang sa paulit-ulit na lang ang pangloloko niya sa akin. At sa tuwing nangyayari iyon at nabibisto ko siya ay humihingi siya ng tawad at binibigyan niya ako ng mga mamahaling regalo. Naging bulag, pipi at bingi ako sa aming relasyon at umaasang siya ay magbabago. Marahil din sa nasilaw ako sa mga material na bagay na ibinibigay niya sa tuwing siya ay may sala. Ang kanyang pagsuyo ay walang hanggang pagtigil hanggang siya ay mapatawad ko na. Alam kong napakarupok ko at masasabihang mangmang dahil paulit-ulit ko na lang siyang pinapatawad. At ibinaling ko sa mga nagiging babae niya ang kasalanan kung bakit siya nagaganahan at nauudyukan sa kanyang motibong mambabae kaysa sa kinakasama ko. Palagi kong kinukumbinsi ang sarili ko na mabuting tao ang asawa ko at inaakit lang siya ng mga malalanding babae na iyon. Sa sobrang pagkadesperada kong siya ay magbago, naisip kong baka kung mabuntis ako at may anak kami, siya ay magbabago. Baka sakaling maging matino na siya at maging isang mabuting ama at asawa sa amin kung magkakaanak na kami. Narinig naman ng Panginoon ang aking dalangin na mabuntis kaya ilang buwan lang ay nagdadalang tao na ako. Pansamantala siyang nagbago, pero di kalaunan mas lumala ang pambababae niya. Hindi ko maramdaman na masaya siya na magkakaanak na kami. Ni minsan din ay hindi ko nakitang interesado siya sa dinadala ko. Isang beses lang din niya akong sinamahan na magpatingin sa doktor. Hindi din niya ako tinatanong kung ano bang kasarian at magiging pangalan ng bata. Nagsimula na din siyang magreklamo sa mga ginagastos ko para sa aking sarili at sa bata. Bagong mga damit ba yan?
Bago na naman? Ang dami mo pang damit dyan ah. Magsuot ka na lang ng mga malalaking t-shirt at salawal. May inis niyang banggit. Madalas na niya iyon sinasabi sa tuwing bumibili ako ng mga malalaking damit pang buntis. Ginamit niya itong dahilan para siya lumabas-labas at umaarteng naiinis na walang dahilan. Siguro paraan niya para makuha niya ang gusto niyang gawin. Nambababae sa pagkakataong ito, pero kapag siya ay nabisto ay hindi na siya humihingi ng tawad sa akin at tila ba nagmamalaki pa siya. Buntis ka, lalaki ako, may pangangailangan ako bilang isang lalaki. Kung hindi mo kayang ibigay iyon, normal na hanapin ko iyon sa iba. Pagalit niyang wika. Harap-harapan din niyang kinakausap ang mga kabit niya at lantaran ang pagbigkas niya ng mga malalanding salita habang nakaupo ako sa sofa o minsan ay sinasadya niya itong marinig ko. Noong manganak ako, mag-isa lang ako. Hindi niya ako dinamayan at tinulungan sa pag-aaruga, lalong-lalo na nung sanggol pa lang ang anak namin. Lumipas ang panahon, hindi rin niya magawang makipaglaro o makipagbanding sa kanyang anak. Ipinakita na niyang wala siyang pakialam sa aming mag-ina. Totoo pala na mahirap mapabago o magbago ang isang taong may nakaugalian na katangian. Kaya naman unti-unti akong nawawala ng pag-asang magbabago pa siya, lalong-lalo na ang pambababae niya. Sa kabila ng mga nangyayari sa akin, pinilit ko na lamang na pagaanin ang sarili ko. Naisip ko na lang na ako ang nanalo sa lahat ng babae niya. Dahil ako lang yung naninirahan na kasama siya at nagkaroon ako ng anak sa kanya. Alam kong malaking kahibangan at katawa-tawa pakinggan. Pero para sa akin, ito ang aking paraan para tanggapin na ganito na ang aking sitwasyon. Kahit bali-baliktarin ang sitwasyon, wala akong magagawa kundi tanggapin ito dahil siya lamang ang bumubuhay sa amin at ng anak ko. Kaya kahit papano, hindi naman namin naranasang magutom at may bahay na tinutuluyan, kaya isa itong dahilan kung bakit hindi ko siya mahiwalayan. Naging ganoon ang buhay ko makalipas ang maraming taon. Para akong nakakulong at laging may kirot sa dibdib at naging matatag para na rin sa aking anak na babae. Subalit isang gabi, umuwi siyang lasing na lasing at nung tinawag niya ako sa sala, nakita kong humahagulgol siya. Hindi ko maipaliwanag pero may konting tuwa akong naramdaman nung makita siyang nakalugmok. Lumuluha niyang sinabi sa akin na ito ay karma para sa lahat ng kanyang kasalanan at masamang pagtrato sa akin at sa aming anak. Nakiusap siya sa akin na patawarin siya at ang hinihiling niya sa akin na alagaan siya hanggang siya ay lumisan. Ibinalita niya sa akin na siya ay may lubhang sakit. Nagulat ako sa balita at dahil naawa ako sa kanya, inalagaan ko siya. Dinala ko siya sa ospital para sa regular na gamutan at pagsusuri. Bumalik ako sa trabaho sa restaurant upang pamahalaan habang siya ay unti-unti nang nanlalambot at nanghihina. Nalungkot ako sa kanyang sitwasyon at hindi ganoon kadali ang pag-alaga sa kanya. Ngunit nakadama ako ng kaunting tuwa dahil pakiramdam ko na sa bandang huli ako pa rin ang gusto niyang makasama hanggang sa mga sandali ng kanyang buhay. Nagawa ko siyang patawarin at kahit na marami siyang nagawa sa akin na hindi maganda, dinala ko siya sa ospital para sa regular na gamutan niya at dahil umaabot ng ilang mga oras, umuwi muna ako upang alagaan ang aming anak at bumabalik. At nang makarating ako sa ospital, napagpasyahan kong huminto muna sa may tindahan upang kumuha ng mga maiinom na para sa amin. Subalit bago ako pumasok, nakita ko ang aking asawa at isang babae na nagtatalo sa loob. Naghintay ako hanggang sa makalabas sila. At ang aking asawa ay nagpunta sa loob ng ospital. At ang batang babae ay nagpunta sa kalye upang sumakay ng taxi. Pinuntahan ko yung babae at pinigilan siya. Sinabi ko na asawa ako nung lalaking kausap niya at hiniling na malaman kung sino siya. Tila alam niya kung sino ako at hindi man lang siya nagulat nung paglapit at pagtanong ko sa kanya. Sa halip, tumingin siya sa akin na may awa at sinabi sa akin na siya ay isang nurse sa ospital at nakiusap ang aking asawa na kung maaari magkaroon sila ng ugnayan sa isa't isa. Sabi niya, sinabi sa kanya ng aking asawa na
Meron lamang siyang kaunting oras upang mabuhay at siya ay isang anghel na magdadala sa kanya sa langit at nais niyang makipag-date sa isang napakagandang babae bago siya mamatay. Sa katunayan, siya ay napakaganda. Kahit nga ako ay nagandahan sa kanya. Maihahalin tulad mo siya sa isang modelo. Tumanggi raw siya nung una, ngunit inalok siya ng malaking halagang pera. Napakalaking halaga nito na para tanggihan kaya hindi niya ito tinanggihan. Humingi ng paumanhin ang babae para sa mga nagawa niya. Kinailangan lang niya ng pera kaya niya ito nagawa. At nag-aaway sila dahil sinabi nito sa aking asawa na ititigil na niya ang pakikipagkita sa kanya. Nangako siya sa akin na iyon ang huling pagkakataong makikipagkita siya sa aking asawa at hindi na ako muling mag-aalala tungkol sa kanya. Pagkatapos ay pinuntahan ko ang aking asawa at kinompronta ko siya tungkol sa babaeng nurse. Tulad ng dati, tinanggihan niya muna ito pero nung nagpupumilit ako ay kalaunan umamin din siya. Nais daw niyang makipagrelasyon sa isang magandang babae bago siya mamatay. Marahil daw epekto na mga gamot na tinuturok sa kanya ng mga doktor. Bigla akong napatigil, napatulala at nag-isip ng, paano naman ako, paano ang anak namin? Sagad talaga hanggang buto ang pagkababaero niya. Sinalo niya lahat nung nagbuhos ng ganitong katangian ang langit. Ang akala ko ay nagsisisi na siya sa mga kasalanan niya. Pero heto pa rin ako, nagbubulag-bulagan sa mga kaganapan. Sa pagkakataong ito, nakiusap siyang muli na patawarin ko siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nagpauto. Humingi ako ng kondisyon mula sa kanya kung gusto niyang magpatuloy akong alagaan siya. Iyon ay ililipat niya sa akin ang kanyang ari-arian at ipapamana ang lahat ng ito sa kanyang nag-iisang anak. Hindi naman siya nag-alinlangan at sinunod ang kondisyong hiningi ko. Naisip ko noon na imbes na mapunta sa pambabae niya ang pera niya, ay ipamana na lang niya ito sa kanyang anak nang sa ganon ay may magandang buhay ang kanyang anak. Ako naman ay sawang-sawa na at manhid na sa lahat ng kalokohang nagawa niya sa akin. Sinigurado kong ang bawat sentimo niya sa bulsa at bangko ay nasa pangalan ng anak ko. Inalagaan ko siya na may katulong na tagapangalaga at sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang kalagayan niya at lalo siyang dumedepende sa akin. Siguro ay nalalapit na ang kanyang oras kaya sinimulan niyang sabihin na mahal niya ako ng higit pa. Pero hindi ko kayang bigkasin ang salitang mahal kita sa kanya. Hindi ko na siya mahal at naiirita ako na pakinggan siya habang sinasabi niyang mahal kita. Kaya't nanatili akong walang ekspresyon at ginawa ko lang ang trabaho ko at naghihintay sa araw ng kanyang paglisan. Nung siya ay pumanaw, walang magagandang babaeng umiiyak o dumalaw sa burol niya. Kahit na may galit sa puso ko, hindi ko maiwasang lumuha ng bahagya. At kasabay nito, may tuwa at sayang na darama. Kung anong dami niyang babae nung siya ay nabubuhay pa, kabaliktaran naman nito nung siya ay pumanaw na. Wala ni isa sa mga babae niya ang nandoon maliban sa akin. Sa aking pagninilay-nilay, naisip ko na ako lang pala ang babaeng nagtiyaga at naging matapat sa kanya. Ang mga babaeng dumaan sa buhay ng mister ko ay parang tren na dumating at singbilis ding umalis. Ito ang aral na ipapamana ko sa aking anak na babae. Sa isang relasyon, hindi dapat padala sa bugso ng damdamin. Kilalaning mabuti at higit sa lahat, kapag nagkamali na nung una, maaaring patawarin. Ngunit kung sa pangalawang pagkakataon ay ng babae pa din, huwag ka nang mag-atubili at makipaghiwalay kaagad sa iyong karelasyon. Lahat ng sugat ay naghihilom, pero walang gamot sa taong piniling maging mangmang gaya ko noon. Maging matalino, matapang at sa lahat ng pagsubok ay may kalakip na leksyon upang hindi na maulit ito sa sunod. Pang-apat na video. Nalaman kong nagkaroon ng girlfriend ang asawa ko nitong nakaraang 5 taon. Alam ko kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Gulong-gulo na ako ngayon
at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kailangan ko ng tulong nyo. 45 taong gulang na ako. Matagal na kaming mag-asawa ng mister ko at yung babae ay may asawa din. Akala ko napakaganda na ng relasyon naming mag-asawa. Para ko siyang matalik na kaibigan at napakabait niya sa akin. Napakabait din ang asawa ko sa aking pamilya. Bata pa lang ako nung namatay na si Papa. Kaya kinailangan kaming itaguyod mag-isa ni Mama kasama ng aking bunsong kapatid. Kaya nung hindi pa kami mag-asawa ng mister ko, ay pumupunta siya sa bahay para tumulong sa mga gawaing bahay gaya ng pagkukumpuni ng mga sirang tubo at pagpipintura sa mga pader. Sinubukan niyang maging haligi ng tahanan. Wala namang nagpumilit sa kanya na gawin iyon, sadyang nais lang niyang makatulong. Naging madali para sa akin ang mahalin siya at hindi na nakapagtataka na pati si Mama ay nagustuhan siya. Nagbabakasyon din kaming buong pamilya kasama siya dahil sabi niya kailangan daw may isa man lang na lalaki sa grupo para ligtas kaming lahat. Nung mga oras na iyon, naisip ko na siya na nga. Siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi naman siya nagbago pagkatapos ng aming kasal. Sa totoo lang, mas naging mabait at maalaga pa nga siya sa amin. Noong nagpakasal ang aking nakababatang kapatid, nagpresenta siya na ihatid ito sa may altar. Sa lahat ng pagkakataon, nandyan siya para sa akin at sa pamilya ko. At nang maipanganak ko na ang aming 2 magandang anak, nakakabilib dahil nakita ko na napakabuti niyang ama. Sa tuwing umuuwi siya sa trabaho ng pagod, palagi pa din siyang naglalaan ng oras na makipaglaro sa aming mga anak. Kapag nagpupunta naman kami sa mall para mag-shopping, gustong-gusto niyang namimili ng damit para sa mga ito. Kaya labis akong nasasaktan ngayong nalaman ko na nagawa niya akong pagtaksilan. Hindi ko kailanman naisip na magagawa niya ito sa amin. Pilit ko pa ngang ding kinukumbinsi ang sarili ko na hindi iyon totoo. Kung masamang panaginip man ito ay sana magising na ako. Hindi ko matanggap. Siguro kung noon ko pa nakita ang ganito niyang ugali, ay hindi ako mabibigla ng ganito. Kahit konti, hindi ko naisip na manloloko siya. Kahit konti, hindi niya ako binigyan ng dahilan para pagdududahan ang pagmamahal niya sa akin. Sa loob ng maraming taon naming pagsasama, pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Na ako lang ang nag-iisang babae sa puso niya. Hindi ko sinasadyang matuklasan ang panloloko niya sa akin. Isang araw, nung umuwi siya sa bahay ay may bitbit siyang isang bag. Sa loob nun ay may isang t-shirt. Sinabi niya sa akin na bigay daw iyon ng isang kasamahan niya sa opisina sa kanya dahil maliit daw yung size ng damit. Nakaramdam ako ng kakaiba nung mga oras na iyon. Bakit ibibigay sa kanya yung damit kung pwede naman iyong papalitan ng mas malaking size? Pero hindi ko na masyadong iniisip ang tungkol doon. Kinuha ko yung bag niya at nilagay sa loob ng cabinet namin. Kinabukasan, kinuha ko yung damit sa loob ng bag para plantsahin. Nung binuksan ko yung lalagyan ay may nalaglag na isang papel. For my teddy bear, Jamie. Ayan ang nakasulat sa papel. Jamie? Jamie ang palayaw ng asawa ko. Bakit may isang note sa loob ng plastic ng damit para sa asawa ko? Siyempre, kahit sinong babae sa posisyon ko ay makakaramdam ng hindi maganda. Pero dahil sa napakabuti ng aking asawa, hindi ko na siya pinag-isipan ng masama. Tinapon ko yung papel at nilabhan ko ang damit. Kasabay ng paglinis ko sa damit na iyon ay ang paglimot ko sa nakita ko. Ilang linggo ang lumipas ay nagpaalam ang aking asawa na inimbitahan daw siya ng kanyang mga kasamahan sa opisina sa isang dinner bilang selebrasyon
sa ika-15 anibersaryo ng kanilang kumpanya. Pumunta kaming dalawa doon at bukod sa amin ay meron pang 10 tao. Naging maganda ang gabi naming lahat at nung patapos na kaming maghapunan, may isang magandang babae na kaopisina niya ang tumayo para makipagkampay. Pagkatapos ay may iniabot siya sa aking asawa na isang regalo at hinawakan niya ito sa braso. Parang natural na lang sa kanila ang lahat at siya lang ang nag-iisang taong nagbigay ng regalo. Bakit niya ito binigyan ng regalo? Para saan? Hindi naman birthday ng asawa ko. Binuksan ng asawa ko yung note at binasa ng tahimik at pagkatapos ay binuksan ang laman ng regalo. Sa loob ay may isang mamahaling wallet. Pinasalamatan ng aking asawa ang babae at nilagay ang regalo at note sa loob ng aking bag. Nung sumunod na araw, nakita ko ang note sa bag ko. At nung binasa ko ang note, ito ang aking nabasa. To my favorite boss, Jamie. Love you. Hindi ko na sana iyon papansinin at itatapon na lang, kaya lang may bigla akong naramdaman. A Pinoy Cafe Story. Agad kong hinanap ang note na galing sa t-shirt na regalo sa asawa ko at ikinumpara ko ito sa note na hawak ko. Parehong-pareho ang sulat at doon ko napagtanto na iyong babaeng din iyon ang nagbigay ng t-shirt sa mister ko. Hindi na tama ang naiisip ko. Ayun ang kauna-unahang pagkakataong nagduda ako sa asawa ko. Chinek ko ang cellphone ng asawa ko na kailanman ay hindi ko ginawa noon. Hindi ko ginawa iyon noon dahil wala naman akong nakikitang rason para tingnan iyon. Dahil hindi ko ginagawa iyon, hindi din kailanman naglagay ng password ang asawa ko, kaya nabuksan ko ito. Madami akong nakitang messages at doon ko napatunayan na tama ang kutob ko, na may lihim na relasyon silang dalawa. Nablangko ako noong mga oras na iyon. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin o sabihin sa kanya. Nakita na lang niya ako na namumutla, kaya tinanong niya ako kung kumusta ang pakiramdam ko. Sinabi ko sa kanya na hindi lang maganda ang pakiramdam ko. Ilang araw din akong tulala at tahimik sa bahay namin, kaya kinumpronta na ako ni Jamie. Anong problema? May sakit ka ba? Gusto mo bang pumunta tayo ng ospital? Tinitigan ko ang napakaamo, napakabait at maalahanin niyang mga mata at mukha nang hindi ko na napigilan ang pagbuhos ng luha ko. Batid kong nagulat siya sa bigla kong paghagulgol pero hindi ako makapagsalita. Ilang oras din ang lumipas bago ako nakapagsalita. At sabi, "Niloloko mo ba ako, Jamie?" Nakita ko kung paano siya nagulat nung tinanong ko iyon. Ang mabait at mapagmahal kong asawang si Jamie. Yumuko siya at nagsimula na ding umiyak. Hindi man siya sumagot, sapat na sa akin ang pagtahimik at pag-iyak niya para makuha ko ang sagot na kailangan ko. Simula noon, hindi na kami nag-uusap pa. Nagpatuloy kaming muli sa kanya-kanya naming buhay. Hindi man siya naging mabuting asawa sa akin, pero naging responsable naman siya sa pagiging ama sa aming anak. Umuuwi pa din siya sa bahay sa tamang oras. Inaalagaan at nakikipaglaro pa din sa mga bata. Mag-iisang linggo na kaming hindi nag-uusap. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabihin ko na lang kaya sa kanya na maghiwalay na kami. Pero gusto ko ba talaga? Paano kung pumayag siya? Hindi pa ako handa sa magiging sagot niya. Kaya ko ba na mawala siya? Kaya ko ba na mawala ang nag-iisang taong minahal ko ng buong buhay ko? Paano kung sabihin niya na hihiwalayan na niya yung babae at hindi na siya makikipagkita pang muli?
Kaya ko ba siyang pagkatiwalaang muli? Natatakot akong iwanan niya ako. Natatakot akong manatili kami sa isa't isa pero wala nang tiwala. Natatakot akong magpatuloy sa ganitong buhay. Natatakot akong magsimula muli nang wala siya. Anong gagawin ko? Kayo, anong gagawin niyo? Minsan, naisip kong sana hindi ko na lang nakita yung sulat. Ngayon, napagtanto ko na sana mas maganda pang hindi ko na natuklasan iyon at maging bulag sa katotohanan. At mabuti pang walang alam. Panglimang video. Natuwa ako nung inanunsyo ng nakababata kong kapatid na lalaki na ikakasal na siya sa kanyang fiancé. Nagulat din ako sapagkat hindi niya nabanggit na meron siyang kasintahan. Sinabi niya na nagkatagpo daw sila 3 buwan lamang ang nakakalipas. Pero dahil napakaganda nito, kaya nasabi niyang na siya na ang babae para sa kanya. At mas lalong naging masaya siya nang alokin niya agad ito ng kasal. Nag-set up siya ng isang hapunan para ipakilala sa akin at sa asawa ko ang kanyang fiancé. At natutuwa kami mag-asawa na sa wakas ay makikilala na namin siya. Naghintay kami sa nasabing lugar dahil medyo napaaga kaming dumating ng mag-asawa. Nang makita ko ang aking kapatid, ay agad akong tumayo para batiin sila. Lumabas sa likod ng kapatid ko ang kanyang fiancé at nalaglag ang aking panga sa pagkabigla. Ang fiancé ng kapatid ko ay dati kong kasintahan. Nakipaghiwalay ako sa kanya bago ko makilala ang asawa ko ngayon. Walang sino man sa pamilya ko, maging ang kapatid ko ang nakakaalam ng relasyon namin noon. Dahil tumagal lamang ito ng kalahating taon at hindi ako masyadong naging seryoso dito. Oo, hindi maikakaila na napakaganda niya. Pero hindi ko siya nakikita bilang mapapangasawa. Dahil doon, hindi ko na naisip na ipakilala pa siya sa mga tao sa paligid ko. Hello, sinabi ko ng bahagya na may kaba at sinabi ng kapatid ko na, relax kuya, magiging hipag mo na siya. Ngumiti siya ng malaki at sinabing, hello, nice to meet you. Kahit na mula sa kanyang mga mata ay kitang-kita na nakilala niya ako agad. Marami kaming napag-usapan habang maingat kong iniiwasan na hindi madulas. Natapos na ang aming hapunan at gumawa kami ng group chat sa isang social media app para sa aming 4 at nangako na magkikita kaming lahat muli sa ibang araw. Kinagabihan ay tinext ko ang aking kapatid at tinanong kung sigurado na ba talaga siya tungkol sa pagpapakasal niya. At agad niya akong sinagot ng oo. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa kanya ang tungkol sa nakaraan namin nang bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa kanyang fiancé. Sinabi niya na maikli at casual lang ang naging relasyon namin at wala na siyang nararamdaman sa akin gaya ng wala akong nararamdaman para sa kanya. Pareho silang nagmamahala ng aking kapatid at nakiusap siya sa akin na kung pwede bang ilihim namin ang aming nakaraan. Nung marinig ko ang mga iyon ay napagtanto kong tama siya. Ang nakaraan ay dapat manatili na lamang sa nakaraan. Lumipas ang mga ilang linggo, ako at ang fiancé ng kapatid ko ay nagpalitan kaming dalawa ng mensahe para mawala ang ilangan namin sa isa't isa. Isang araw, tinanong niya ako kung may gagawin ba ako ng lunch at nagkita kami sa isang mall. May araw pa noon pero pareho kaming nakainom ng ilang baso ng alak. At nagsimula nang maging komportable ang aming pakiramdam sa isa't isa. Natuwa kami tungkol sa kung paanong hindi mo mahulaan ang magiging takbo ng tadhana at kung gaano kahiwaga ang buhay. Habang kami ay naglalakad sa parking lot, ipinulupot niya ang kanyang braso sa akin at sumandal sa aking balikat. Bumilis ang tibok ng aking puso. Napakaganda niya noon, pero ngayon para na siyang isang diyosa.
Nang makasakay na kami sa sasakyan para ihatid na siya sa kanyang bahay, bigla niyang sinabi na, "Pwede bang pumunta na lang tayo sa quiet place?" Quiet place? Ayan ang termino na ginagamit namin noong kami ay magkasintahan pa, at ang ibig sabihin nun ay isang hotel. Bigla akong nademonyo at hindi ako sumagot, pero dali-dali akong nagmaneho papunta sa pinakamalapit na hotel. Nagpatuloy kaming dalawa sa pagkikita ng palihim, at isang linggo bago ang kanilang kasal ng aking kapatid, nang bigla akong natauhan sa kasalanan na ginagawa namin. Tinawagan ko siya at sinabing ikakasal na siya, kaya dapat ay itigil na namin kung ano ang ginagawa naming mali. Nakinig siya ng tahimik at sinabing, "Oo, tama. Itigil na natin ngayon. Handa na ako." Sinabi ko din na nais kong maging mabuti ang kasal nila at nag-good night na kami sa isa't isa. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Nagantay kami sapagkat hindi pa dumarating ang fiancé ng kapatid ko. Ilang oras pa kami naghintay pero hindi siya dumating at hindi rin niya sinasagot ang mga tawag namin. Nakatanggap kami ng isang mensahe sa group chat naming 4. Sabay-sabay naming tiningnan kung ano ito at bigla na lamang sumigaw ang aking asawa. Ipinaliwanag niya ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya sumipot sa kasal. Sabi niya, mahal na mahal niya daw ako noong kami ay magkasintahan pa. Pero kailanman ay hindi ko daw siya tinuring bilang tunay niyang girlfriend, kundi isa lamang pampalipas ng oras. Dahil daw galing siya sa mahirap na pamilya at mababa lang ang napag-aralan niya. Dagdag pa niya na sinabi ko daw na hadlang siya para matupad ko ang mga pangarap ko. At nung biglang napagod at nagsawa na ako, sinipa ko lang siya paalis ng buhay ko tulad ng isang walang pusong bastardo. Wala siyang ibang magawa kung di tanggapin na lamang ito, pero nalaman niya na siya ay nagdadalang tao. Nagmakaawa siya na magkita at magkausap kaming muli at pinagbigyan ko naman siya. Ngunit nung humingi na siya ng isa pang pagkakataon ay bigla na lamang akong nagalit. Sinampal ko siya at sinabing dapat ay gumising na siya sa katotohanang hindi ko siya mahal. Napagtanto niya na isa akong walang puso at kung gaano ko siya sinaktan emotionally at physically. At dahil doon, pinili niyang hindi sabihin na buntis siya. Natatakot siya sa kung ano ang maaari kong gawin sa kanya at sa magiging anak namin. Pero labis na stress ang naranasan niya at siya ay nakunan. Lahat ng nangyari nitong mga nakaraang taon, parang impyerno ang naranasan niya dahil sa akin. Wala siyang ibang nais gawin kundi ang maghiganti. Nung nahimasmasa na siya, nag-isip siya ng paraan kung paano siya makakaganti. Kinalap niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa akin at tungkol sa pamilya ko kasama ang aking kapatid. Ang tanging sandata na mayroon siya ay ang kanyang magandang mukha. Ginamit niya ito para akitin ang aking kapatid. Sinadya niya ding tuksohin ako upang malaman kung ako pa rin ba yung dating bastardo na nakilala niya. At ako nga. Ipinadala niya ang lahat ng mga larawan na kinuha niya noong kami ay magkasama sa isang hotel. Mga lihim na kuha niya tulad ng natutulog ako sa kama at ang selfie niya habang ako ay natutulog. Humingi siya ng paumanhin sa aking kapatid at sa asawa ko dahil inosenteng biktima sila at hinihiling niya na sana ay maintindihan nila. Nais daw niyang ibunyag ang tunay kong pagkatao na ako ay isang halimaw at nais niyang sirain ang buhay ko gaya ng pagsira ko sa buhay niya. At oo, nagtagumpay siya. Naghiwalay kami ng asawa ko at inilayo niya ang aking anak. Nagkaroon din ng lamat ang relasyon ko sa aking kapatid at sa aking pamilya. Mag-isa na lang ako ngayon, ngunit wala akong ibang sinisisi
kahit maging ang ex-girlfriend ko sa mga nangyari. Ang tanging sinisisi ko lang sa lahat ng nangyari ay ang aking sarili. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!